Birthday na pala ng pamangkin kong si Iko at ang wish niya ngayong special day ay simple lang, maligo dito sa Bagsit River. Kaya tara, samahan niyo kami sa isang masayang bonding at nature trip. Parating na pala kami dito sa Bagsit at nagpe-prepare na kami ng aming kakainin. Grabe mga bi, sakto alas 12 kami nakarating talaga. Kaya naman gutom na kami mga bi. And syempre dito, pinaprepare na nila yung inihaw na bangus. And hindi na namin mantay yung inihaw na bangus kaya nag-start na kami kumain para naman mabawasan yung gutom namin. Sabi nila ate, 8 a.m. daw aalis na. Pero mga bi, alas 10 na ata kami nakaalis niyan kasi nag-prepare pa sila, nagluto pa sila. After kumain, naligo na kami dahil excited yung mga pamangkin kong lumublob. Syempre, hindi mo naman sila pwedeng pabayaan na maligo lang dyan. Kaya ayan, napalublob na rin tayo. Oo naman tong dalawang to, naliligo na kami, tapos sila nagluluto pa rin. Ito na yung geng kong jowa na maski saan talaga kupal. Alam nyo bang nasa loob niyan sila mama ng kubo. And walang hiya talaga. Apa ka? Well, anyways, paakyat kami niyan sa bundok at pupunta kami, bababa kami dun sa pinakadulo, yung may talunan. Gusto kasi makita at mapuntahan ng kapatid ko at ng pamangkin ko, kaya for the go kami mga bi. And kung makikita nyo ang ganda ng view sa taas, guys, promise, kitang-kita nyo yung baba. Ang kaso nga lang nakakahingal, grabe, and naligaw-ligaw pa kami dyan mga bi. Hindi namin alam kung saan kami bababa. Saan ka na naman pupunta ate? Ito, saan pala? Diretso pa doon. Galit na yung bunso kong kapatid kung saan ako sumusuksok. Hindi na namin alam. Hindi ko na alam kung saan yung daan. Grabe. Ang laki na ng pinagbago ng Bagsit. Dati kasi may daan talaga yan. Tapos hawakan pababa. Tapos alam na alam mo yung daanan. Kasi nga, dinadaanan talaga siya. Alam mo yung sinasabi ng mga nanay at tatay natin dati na umaakit sila sa bundok. Nilulusong pa nila yung hirap at siya makapunta lang sa kanilang paroroonan. And after how many years, narating rin namin tong pinakadulo. And mga bidi na siya tulad ng dati kasi sobrang agos na niya. Dati kasi sa part na tumalumanay lang yung tubig, pero ngayon ay ang agos na niya. Tapos dito yung sinasabi kong pwedeng pagtalunan kasi malalim yung part na yan. Sa lakas ng agos dito, may nag-trippings pa magpaagos hanggang dun sa babae, no? And bukod dun sa taas, sa pabundok, eto din may daan din sa kabila. Dapat pala dito na lang kami dumaan no? Diyos ko, makiat-akyat pa kami sa bundok. Naligaw-ligaw pa kami, pwede naman kami dito dumaan sa kabila, sa may bandang baba. So alam nyo ba, nahirapan kami tumawid kasi ang agos niya. Kinabahan ako doon, natakot ako doon kasi ang lakas. Di ko alam kung makakatawid ba ako or what. Tapos alalay ko pa doon yung pamangkin ko. Yung kapatid ko nga, inagos yung sleeper niya. And buti na lang pagdating namin sa baba, nakita namin kaagad. Anyways, nandito na kami yan sa baba. And itong jowa ko papansin na naman mga bi. At dahil nga napagod ang iyabab na to, grabe, nilamig. Hiningal talaga ako doon, grabe ba. Tamang pahinga muna tayo, tapos mamaya lulusong ulit tayo. Tingnan nyo tong pamangkin ko. Lamig na pero ayaw pa rin umahon. Dahil nga nag-aaya na pauwi ang papa ko, ayan, maglulublob muna tayo ulit sandre bago tayo umuwi. Ayaw kasi ni papa umuwi ng paggabi na. Lalo may mga dalang bata. Anyways, itong kapatid ni kuya ko, grabe, naka Harley Davidson. Apakaangas. At ayun na nga guys, tapos na ang aming mini family nature trip. Sobrang saya lang to spend time together and enjoy the fresh air. Sana kayo rin baka hanap ng time to relax with your loved ones. Thank you for watching. See you sa next vlog.